Hindi ko kailanman inakala na ang taong gusto niyang patayin sa huli ay ako pala, aking mahal na manunulat. Ito ang katapusang isinulat mo mismo. Ang miserable kong buhay ay dahil lahat sa iyo. Mabuti na lang at isang bangungot lang. Jiang Zhaizi, iniisip mo ba na ang pagsusulat ng kwentong nakabatay sa pagdurusa ng iba ay walang anumang kapalit? Ginawa mong may lihim kaming pagtingin sa isa't isa. Pero palagi kaming hindi nagkakatagpo. Bakit? Bakit? Sino? Kunin mo ang loob ni Xibichen. Baguhin mo ang malungkot na wakas. Iyon lang ang paraan para makabalik ka sa totoong mundo. Ako ang system na namamahala sa nobelang ito. System. Bilang manunulat, nakatanggap ka ng napakaraming reklamo mula sa mga karakter mo. Kaya napuno ang aking suggestion box. Hindi ko tuloy makumpleto ang aking idise. Kaya, wala akong pagpipilian kundi dalhin ka sa mundo ng nobela para baguhin ang takbo ng mga pangyayari. Kayong lahat ay nilikha ko. Ako ang Diyos ng mundong ito. At bakit naman ako makikinig sa iyo? Kung mabigo ka sa misyon, mananatili kang nakakulong magpakailanman. Sa loob ng nobelang ito, paulit-ulit kang magiging bawat babaeng karakter na kinamumuhian ni Xibichen, at mararanasan mo ang lahat ng isinulat mong malulungkot na kwento. Ano? Ngayon, magsisimula na ang misyon. Sa pagkakataong ito, ang iyong pagkatao ay kapangalan at kapareho mo ng apelyido. Ang fiancé ni Xibichen, si Jiang Zhaizi, nilagyan niya ng gamot si Luxuan. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, si Xibichen ang nakainom nito. Matapos ang isang gabing pagsasama, napilitan silang mag-engage. Isang tipikal na kontrabidang supporting character. Grabe, ang sama naman ng simula nito. Tama na muna ang parusa para sa araw na ito. Kung pagod na po kayo, magpahinga na muna kayo. Itong batang ito, ninakaw ang napakahalaga ninyong kwintas. Kung hindi siya bibigyan ng leksyon, sa susunod, aapakan na niya kayo sa ulo. Akin naman talaga yan. Sumasagot ka pa, ha? Teka. Maliit na bagay lang. Isang kwintas lang naman, di ba? Bumalik na kayo sa mga ginagawa ninyo. Masakit, no? Gagamutin ko yan. Huwag mong isipin na dahil dito, makokontrol mo na ako. Hay! Lin Chu. Sa puso mo, tanging ang iyong wipe mo on life na si Lin Chu lang ang laman. Isang napakatapat na supervillain. Anong gagawin ko? Ano pa ang gusto mong gawin sa akin? Huwag kang gumalaw, ang sugat sa iyong pulso. Kung hindi mo gagamutin ng maayos, mag-iiwan yan ng peklat. Peklat. Alin sa mga peklat sa katawan ko? Ang hindi dahil sa'yo. Bago mo ba tong laro? System, maging saksi ka. Aminado ako, hindi ako naging mabuti noon. Pero simula ngayon, hindi na kita sasaktan. Strategy guide ng kontrabida, unang hakbang. Ipakita ang katapatan. Nakatira ka sa basement. Madali kang magkakasipon dyan. Magbalot kang mabuti sa susunod. Kakabalik lang ni Luxuan sa bansa, ganyan ka naka-excited. Nagpapanggap ka pang mabait at mahinhin. Para kanino yan? Patay na. Ang dating may-ari ay laging nahuhumaling sa mga lalaki. Ang male lead sa nobela, si Luxuan. At sukdulan ang pagkamuhi niya kay Xibichen. Siya ang nanakit. Pero ako ang nagdurusa. Nagkakamali ka, wala kaming relasyon. Dati, may gusto nga ako kay Young Master Lu. Pero iyon ay dahil ako, bata pa at walang muwang. Nabulag sa itsura, mula ngayon, magiging number 1 fan mo na ako. Pilyang pag-arte. Hay, ang hirap naman ng misyon ng system. Gabay para sa kontrabida, ikalawang hakbang. Kunin ang kanyang loob.
Tada! Surprise! Hindi kita tratratuhing masama tulad ng pamilyang Xi. Pero hindi mo rin dapat pinapahirapan ang sarili mo. Nakatira sa basement. Ang lamig-lamig doon. Nag-aalala ba siya sa akin? Gamitin mo muna itong set ko. Kahit na nagamit ko na. Pero, ito ang paborito kong set sa lahat. Malambot ito. Jayang Wanwan, bigla kang naging mabait sa akin. Ano ba talaga ang binabalak mo? Young Mistress, itong batang ito, ang nagnakaw ng kwintas ng aming Young Miss. Hoy, ang pamilyang Jayang, ay hindi isang lugar kung saan pwede siyang gumawa ng masama, gumawa ng masama. Di ko ninakaw ang kwintas na iyon. Walang hiya. Siya ang matalik kong kaibigan. Yaya Wang, opo, narito po. Turuan mo siya ng leksyon. Para hindi na niya ulitin. Opo. Sige na. Isang gold digger na naghahangad sa yaman ng pamilyang Xi. Anong karapatan mong turuan ako ng leksyon? Dahil ako ang hipag mo. Ang magiging young mistress ng pamilyang Xi. Saktan niyo siya ng todo. Tigilan niyo. Tigilan niyo. Saktan niyo siya ng todo. Tigilan niyo. Wanwan, Suso. Magkapatid ang turingan natin, di ba? Paano ko naman hahayaan na makita kang inaapi? Ano? Gumuho na ba ang Notre Dame at wala ka ng matenhan? Kaya pumunta ka rito sa pamilyang Jayang para magpakasanta, no? Kung totoong kapatid ang turing mo sa akin, bakit ka maglalagay ng espiya sa tabi ko? Di ba, Yaya Wang? Wala ngayon. Dito sa pamilyang Jayang, si Gu Qinghuan at ang mga aso ay bawal nang pumasok. Ano na namang kailangan mo? Patawad. Gusto ko lang talaga ito. Hindi ko dapat inagaw ang kwintas na bigay sa'yo ng mama mo. Isinasauli ko na. Akin ka. Mula ngayon, hindi ko hahayaang may manakit pa sa'yo. Tigilan mo iyan. Anong binabalak mong gawin sa mama ko? Tingnan mo, walang lason. Huwag mo sanang masamain. Itong si Bichen. Kawawa na mula pagkabata. Kaya sobra siyang mag-ingat. Jayang Suosuo. Jayang Zhaizi. Ano ba talaga ang motibo mo sa paglapit sa nanay ko? Ang tita ay ang magiging biyenan ko. Dinalaw ko siya. Hindi ba't nararapat lang iyon? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sorry na. Noong kinuha ko ang kwintas mo, kasalanan ko iyon. Pero wala naman akong masamang intensyon. Hindi ba't lagi mong sinasabi na ako ang magiging asawa mo? Ngayon, bigla kang naging magalang. Kung ganun, pwede ba kitang ligawan? Mula ngayon, ako na ang magpoprotekta. Sa'yo, ha? Hindi ba't galit ka sa akin? Para kanino yung pagpapanggap mo? Hindi ka ba natatakot na mahulog sa akin? Hindi ba't galit ka sa akin? Para kanino yung pagpapanggap mo? Hindi ka ba natatakot na mahulog sa akin? Asa ka. Asa ka. Asa ka. Asa. Nay, naaalala ko noong bata ka, ayaw mo ng prutas. Kaya ang mansanas, hinihiwa kong parang kuneho para lang kainin mo. Nalaman yan ni Esudsu. Agad siyang natuto sa akin. Tingnan mo, ang laki ng malasakit niya sa'yo, di ba? Talaga po. Malapit nang maubos ang oras ni nanay. Kailangan mong subukang buksan ang puso mo sa kanya. Dahil tandaan mo, katapatan lang ang maipapalit sa katapatan. Nay,
Hindi ko po hahayaang may mangyari sa inyo. Second young master, naimbestigahan ko na ngayong gabi, may nagbayad sa isang grupo ng mga siga, para saktan kayo. Ano po sa tingin ninyo? Sino po ang nasa likod nito? Masyadong magaling magtago ang taong ito. Mahirap pong alamin sa ngayon. Kailangan ko po bang humanap ng tao para ayusin ito ng palihim? Hindi na kailangan. Sakto lang. Gusto kong makita kung gaano siya katapat. Hating gabi. Sa'yo. Naaalala ko sa nobelang isinulat ko. Pagkatapos bisitahin ni si Bichen ang kanyang ina at lumabas ng ospital. Siya ay binugbog at malubhang nasugatan. Muntik nang mamatay. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na galitin ang taong hindi mo dapat ginalit? Tingnan mo, papatayin kita ngayon. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na galitin ang taong hindi mo dapat ginalit? Tingnan mo, papatayin kita ngayon. Mabuti na lang hindi ako nahuli. Halika, sumama ka sa akin. Sinabi ko na, hindi ko hahayaang saktan ka paninuman. Ako, si Giang, ay tumutupad sa aking salita. Isang babae lang naman. Ano nang kinatatakot nyo? Sugurin nyo. Mag-ingat ka. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang apihin ka paninuman. Nakatira sa basement. Ang lamig-lamig doon. Ito ang paborito kong unit. Hindi ka ba natatakot na mahulog ang loob mo sa akin? Huwag mong imulat ang iyong mga mata. Ah! Huwag kang lumapit, huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit, huwag kang lumapit, huwag kang lumapit. Sino yan? Imulat mo ang iyong mga mata. 너의 눈이 날 바라볼 때 너의 숨결이 나에게 닿을 때 살아있는 게 문득 거슬러 나도 모르게 눈물이 Mukhang nilalagnat ka. Ipinagluto kita ng salabat. 줄수 있는 게 Napaso ka. 없는데 Ang sakit. 너에게 참 많이 도와줘 Bakit ka biglang dumating para iligtas ako? Ibig sabihin yan, konektado ang mga isip natin. Ang katapatan ko sa'yo ay mas totoo pa sa perlas. Maging ang langit ay naantig. Kaya nagkaintindihan ang ating mga puso. Nagkaintindihan ang mga puso. Ang katapatan ko sa'yo ay saksi ang langit at lupa. Saksi ang langit at lupa. Kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin, ang tanging paraan na lang ay dukutin ang puso ko para makita mo. Jiang Zaizi, maniniwala ako sa'yo sa pagkakataong ito. Pero kapag nalaman kong niloloko mo ako, sisiguraduhin kong ihipan ko lang para hindi na sumakit. Huwag kang ang laging nakasimangot. Tingnan mo, umiti ka. Di ba mas maganda kang tingnan kapag ganyan? Anong tinatago mo dyan? Huwag mong sabihin, regalo mo para sa birthday ko. Ang assuming mo. Alaynan. Mamayang gabi sa birthday party ko, ang sorpresang inihanda mo para sa akin. Inaasahan ko yan, ha? Nasaan si Bichen? Ngayong nakita mo na ang yaong mistress, hindi ka pa ba lalapit para bumati? Bakit ka nandito sa bahay ko?
Mas mabuting maging magalang ka kapag kinakausap mo ako. Pumunta ako rito para sa birthday party. At yang walang kwenta mong asawa ay anak lang sa labas ng pamilyang Xi. Samantalang ako, malapit nang maging ang grand young mistress ng pamilyang Xi. Ang asawa ko, ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Xi. Yang macho at bastos mong asawa. Minsan, hinahangaan talaga kita. Para sa pera, ang ganyang klaseng tao, nasikmura mo pa. Kung gayon, dapat alam mo, na kaya kong gawin ang lahat. Dapat ka pang ang magpasalamat sa akin. Kung hindi kita tinulungan, isang anak ng bigla ang yaman na tulad mo. Sa tingin mo ba'y karapat dapat kang mapabilang sa pamilyang Xi? Ang baso ng alak na iyon, matagal ko nang alam na ikaw ang nagpalit niyan. Ang baso ng alak na iyon, matagal ko nang alam na ikaw ang nagpalit niyan. Sa totoo lang, dapat pa nga kitang pasalamatan. Hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman kung gaano kahusay ang asawa ko. Hindi ba't gusto mo si Luxi Yuan? Paano ka nagkagusto kay Xi Bichen? Ang anak sa labas na iyon. Kahit na hindi hamak na mas magaling si Luxi Yuan kaysa kay Xi Bichen. Pero kumpara sa malantod mong asawa, mas magaling pa rin siya ng di hamak. Siya, isa lang siyang laruan para sa akin. Kapag nagsawa na ako, pwede ko siyang itapon kahit kailan. Jiang Zhaizi, ang kabaitan mo sa akin ay para lang pala paglaruan ako. Second Young Master, naimbestigahan ko na ang utak sa likod ng mga basagulerong iyon. Sino? Ay ang panganay na anak ng pamilyang Jiang. Si Jiang Zhaizi. Jiang Zhaizi. Jiang Zhaizi. Para lang paglaruan ako. Nag-abala ka pa ng ganito. Paano kaya kita dapat suklian? Kumusta ang usapan ninyo ni Gu Qinghuan? Nag-usap lang kami ng kaunti. Nabanggit ba niya ako kanina? Sabi niya, sana raw ay magsama tayo habang buhay, at magkaanak na agad. Talagang atat na atat ka na, ano, gusto mo na talagang magkaanak agad. Maligayang kaarawan. Paano kaya kung ang kaarawan at anibersaryo ng kamatayan ng isang tao ay sa iisang araw lang? Hindi ba't napakasayan yon? Binabati kita, host. Nabigo ang misyon. Anong nakakatuwa sa pagkabigo para batiin ako? Pero, bakit ito nabigo? Dahil, narinig ni Xi Bichen na mahal mo si Luxi Yuan, at ginawa mo lang siyang reserba. Nagkamali siyang isipin na ikaw ang nagtangkang pumatay sa kanya. Hindi nga. Hindi ba't nangangahulugan iyon na kailangan kong mag-umpisa ulit? Inihanda na para sa iyo ang isang identity blind box. Simulan na ang susunod na misyon. Tubig. Xi Bichen. Gago. Bilisan mo at humingi ng tawad sa hipag mo. Hipag. Young mistress, huwag mong sabihin, dahil sa pagkahulog mo sa hagdanan, nawalan ka ng alaala. Young mistress. Paanong ako si Gu Qinghuan? Paanong naging si Gu Qinghuan na naman ako? Siya ang super kontrabida sa nobelang ito. Ang babaeng pinakakinamumuhian ni Xi Bichen. Hindi mo ba ako itinutulak sa kapahamakan? Huwag mag-alala, host, kung hindi mo mapapasuko si Xi Bichen sa pagkakataong ito. Ang susunod na misyon ay magiging mas mahirap pa. Nako, Giang. Naman, Giang, naman. Hay nako, Giang. Kung minamalas ako sa araw-araw, ayos lang sana. Pero itong pagpasok sa libro, sa identity blind box, malas pa rin ang nabunot ko. Isang stepmom trope. Sino ba namang makakatagal dito? Host, huwag pang hinaan ng loob. Na-detect na 2 beses nang nabigo ang host. Para sa misyon na ito, isang espesyal na skill ang binuksan para sa iyo. Espesyal na skill. Pwede pala yon. Young mistress, gising na po kayo.
Hindi ko pa nga natatanong ang system. Kung ano ba talaga ang espesyal na skill na iyon. Bakit ka pumasok? Ayaw mo pa ring magsabi ng totoo. Bugbugin niyo hanggang mamatay. Anong ingay yon sa labas? Sabi po ng young master noong nahulog kayo sa hagdanan. Siksi Bitchen lang ang nasa tabi ninyo. Naghihinala ang batang master na siya ang nagtulak sa inyo kaya kayo nahulog. Pinaparusahan siya sa ibaba ngayon. Itong pasaway na to. Lagi na lang akong binibigyan ng problema. Sabihin mo, aling kamay ang ginamit mo para itulak ang madrasta ko sa hagdan. Madrasta, sa tingin mo ba, masyadong mahina si Yu? Ikaw na. Hindi na kailangan. Ang madrasta na mismo ang gagawa. Para turuan siya ng leksyon. Diyos ko. Galit na galit talaga siya kay Guking Huan. Kung gayon, itong espesyal na kakayahan ay malaking tulong talaga. Patawad. Nagkamali ako. Saktan mo na rin ako. Patawad. Nagkamali ako. Saktan mo na rin ako. Hindi kaya. Dahil sa sobrang galit niya sa akin, ay pandidirihan niya kahit saktan ako gamit ang sarili niyang kamay. Nasisiyahan siya kapag sinasaktan ako. Ang manyak niya. Anong kalokohan na naman ang binabalak niya? Nagsisimula na siyang maawa sa akin. Kung gayon, kailangan kong samantalahin ang pagkakataon. Gusto mong saktan ang sarili mo, para pagbintangan ako. Lagot na. Hindi man lang nabawasan ang pagkasuklam niya, lalo lang siyang nagalit sa akin. Ikalawang kapatid. Kasalanan ko lahat, bata pa, padalos-dalos at walang alam. Mapapatawad mo ba ako? Taos puso ako. Ang eksenang ito, pakiramdam ko ay parang nakita ko na dati. Guking Huan. Sino ka ba talaga? Narinig mo na ba ang tungkol sa isang babaeng nagngangalang Jiang? Kailan may hindi narinig? Paano naman ang dalaga ng pamilya Jiang? Saan naman nanggaling ang dalaga ng pamilya Jiang? Mayroon lang silang isang batang amo, lahat ng tao. Sa alaala ko lang mayroong isang si Jiang. Bakit si President Si ngayon? Biglang nagtatanong tungkol sa isang taong hindi naman umiiral. Kung gayon, paano mo nahanap ang lugar na ito? Ito ang lugar kung saan tayo palaging lihim na nagpaplano. Mukhang may kakaiba nga sa mundong ito. Basta ka nalang pinakawalan ng hipag. Hindi iyon ang kanyang ugali. Totoo ngang para siyang nag-iba. Napakabait niya sa akin. Huwag mong sabihing nauntog ang ulo niya. Napakasama ng babaeng iyon. Kung malalaman niya na sinadya nating padulasin ang hagdanan, mas mabuti pang iligpit na lang natin siya. Huwag magmadali. Ang kanyang tagapagtanggol ay walang iba kundi ang walang kwenta kong kuya. Kapag bumagsak na ang kanyang tagapagtanggol, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumama sa pagbagsak. Ang ibig mong sabihin, Siksi Minyo ay nagnakaw ng pondo ng kumpanya at nagdulot ng pagkalugi sa proyekto. Halos ikamatay na iyon sa galit ng matanda. Sa tingin mo ba, ang matanda ay basta na lang siyang palalampasin? Siya at ang Guking Huan na iyon ay parehong mamamatay. Siya at ang Guking Huan na iyon ay parehong mamamatay. Nagkamali ako. Bukod pa riyan, kailangan ko siyang panatilihin para subukan siya ng maigi kung sino ba talaga siya. Wala akong nakita. Wala kang suot na damit. Bakit hindi ka man lang nagsasabi? Kwarto ko ito. Huwag mo sanang masamain. Nakita kong nasugatan ka. Kaya dinalhan kita ng pagkain. Salamat sa iyong pag-aalala, hipag. Pero ang kamay ko, mukhang hindi makakahawak ng mangkok o chopsticks. Di kaya, gusto mong subuan pa kita. Bakit bigla kang naging mabait sa akin? Hindi ba't
Kailangan ko lang, punuin ang affection meter sa itaas ng ulo mo, para magtagumpay ako sa misyon, at makabalik sa totoong mundo. Kung hindi, sa tingin mo ba gugustuhin kong gawin to? Hindi ba't dahil lang sa dati naging pabaya ako? Ngayon, nagsisisi na ako, at gusto kong bumawi sa mga pagkakamali ko. Hay nako, huwag ka nang sumimangot. Ngumiti ka naman. Hindi kaya, nabubuhay muli ang mga patay. Ginoong Xi, lumalala po ang kondisyon ng nanay ninyo. Kailangan niya ng agarang operasyon. Pakiusap, pumunta po kayo agad sa ospital. Doc, iligtas niyo po ang nanay ko. Hindi po siya pwedeng mapahamak. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din si tita. Ginoong Xi, pakiasikaso po ang bayad para sa operasyon. Sa tantiya po namin, aabot ito ng 200,000. Alam kong gipit ka sa pera. Pero, ayos lang. Ako na ang magbabayad. Ang mga problema ko, ay hindi mo kailangang pakialaman. Hindi ito ang oras para dyan. Ang problema mo, ay ako na ang bahala. Bakit? Bigla kang naging mabait sa akin. Dahil karapat-dapat ka. Matagal pa tayong maghihintay. Kumain ka muna. Bakit nandito ka pa? Kung ayaw mo talaga akong makita, aalis na ako ngayon din. Noong bata ka, ayaw mong kumain ng prutas. Kaya ang mansanas, inihiwa ko na parang kuneho, para lang suyuin kang kumain. Nalaman ni Wansu. Agad siyang gumaya sa akin. Tingnan mo. Ganyan siya kaalaga sa'yo. Posible kayang siya talaga. Naaalala ko, si Xibichen. Bukod sa kuya niyang si Mingyu. Ang pangalawang pinakakinasusuklaman niya ay si Guking Huan. Maliban sa pagpapahirap sa sarili, ang magagawa ko lang ay tulungan siya. Kumusta na kaya si tita? Yaong madam, pinapunta po ako ni eldest Yang Master para sunduin kayo. Naghanda po siya ng candlelight dinner para sa inyo. Nais niya raw pong bumawi sa mga panghihinayang noong wedding night ninyo. Anong panghihinayang? At sino ka para magsalita ng ganyan dito? Yaong madam, hindi niyo po ba nakalimutan? Dahil po mahina ang pangangatawan ni Yaong Master. Kayo pong dalawa ay hindi pa po ganap na nagiging mag-asawa. Anong problema, mahal? Nabighani ka ba sa akin? Kaya nawalan ka na ng ganang kumain. Noong sinusulat ko to, ano kayang estado ng pag-iisip ko? Para makalikha ng isang kringgi na lalaking tulad ni Xi Mingyu. Ang iyong karisma ay hindi mapapantayan. Talagang dahil dyan, nawawalan ako ng gana. Magtimpi ka lang para iwas gulo. Kapag nagalit siya, at pinalayas ako sa pamilya Xi, wala na akong pagkakataong mapalapit kay Xibichen. Naiintindihan ko. Tutal, hindi pa naman tayo nagkaroon ng formal na wedding night. Ngayong gabi, ako ang asawa mo, ang pupuno sa pagkukulang na iyan. Sa tingin ko, mas mainam kung may konting panghihinayang na naiiwan sa buhay. Mga pakipot na ganyan. Gusto mong makuha ang atensyon ko, ano? Guking Huan. Nakapagtataka. Nasaan siya? Ikalawang batang maestro, ang pinakamatandang batang maestro sa mga oras na ito, ay kasamang naghahapunan ng ginang. Sabi niya ay para daw bumawi sa mga pinagsisihan noong gabi ng kanilang kasal. Gabi ng kasal. Huwag mong sabihin siya at si kuya. Baby ko, nandito na ako. Anong kinatatakot mo? Mahal, huwag ka nang magtago. Inumin muna natin ang alak para sa wedding toast. Nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo ako. Ang bilis naman, ang favorability rating ay umabot na agad sa 60%. Hindi ko akalain na siya ay may mga pagkakataon din palang natatakot. Tulungan ka. Kung ganon, kailangan mong makinig sa akin. Anong ginagawa mo rito? Kuya, hindi mo ba nakikita? Nakikipag-date ako sa hipag mo.
Pasensya na, dahil may kailangan kayong pag-usapan. Mauuna na ako. Sandali. Gaano man kahalaga ang bagay na yan? Paanong hahayaan itong maantala? Ang pag-inom namin ng aking mahal ng alak para sa wedding toast. Kuya, hindi sapat ang kalidad ng alak na ito. Hindi ito karapat-dapat para sa wedding toast ninyo ni ate. Mayroon ako ritong 2 bote ng masarap na alak. Ipapahatid ko sa katulong sa iyo. Bilang paggalang sa inyo. Si Bichen. Sinira mo ang diskarte ko. Tama nga ako, may problema sa alak na ito. Si Bichen. Ayos ka lang ba? 기억할게. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Hindi kaya sa isang fictional character lang. Ako nagkakagusto. Gising ka na pala. Sobra kang uminom kagabi. Nakatulog ka sa pasilyo. Kaya inutusan ko ang mga katulong. Nabuhatin ka pabalik dito. Talaga? Kung ganoon, salamat, hipag. Sabi ko na nga ba, paano naman siya makikipag-ugnayan sa isang hamak na bastardong tulad ko? Masyado lang akong nag-isip. Muntik na iyon. Kapag nalaman ni Xibichen na dahil sa kalasingan niya, nahalikan niya ang taong pinakakinamumuhian niya, tiyak na papatayin niya ako para manahimik. Ikaw naman kasi, alam mo namang ang kuya mo ay may masamang balak pero ininom mo pa rin ang alak na iyon. Bakit ba? Hindi mo alagaan ng maayos ang sarili mo. Kung alam mo pala, bakit mo pa tinanggap ang basong iyon? Mukhang atat na si Hipag, na makasama si kuya, at maging tunay na mag-asawa. Paano ko naman gugustuhing makasama ang kadiring lalaking yon at maging tunay na mag-asawa? Masusuka ako sa isipin pa lang. Kung hindi mo naman gusto si kuya, bakit ka pa nananatili sa pamilyang Xi? Wala akong pakialam sa mga nangyari noon. Ngayon, ito ay para kanino? Para kanino ka ba talaga nananatili sa pamilyang Xi? Kung hindi mo naman gusto si kuya, bakit ka pa nananatili sa pamilyang Xi? Wala akong pakialam sa mga nangyari noon. Ngayon, ito ay para kanino? Para kanino ka ba talaga nananatili sa pamilyang Xi? Pasensya na, hindi ko pa masabi sa ngayon. Unang Ginoo. Kamakailan, si Guking Huan at si Xibichen. Ang bastardong yon ay nagiging napakalapit sa isa't isa. Hindi kaya niya binabalak na pagtaksilan kayo. Ang ginagawa niyang yan ay naaayon sa gusto ko. Dahil, gustong-gusto niya na makasama ang pangalawa. Kung ganoon, sabay nating akuin ang sisi. Maging isang Perez ng mga takas na nagmamahalan. Senyorito, ang planong ito, 2 ibon ang tinamaan sa isang bato. Napakagaling. Bantayang maigi si Guking Huan. Humanap ka ng tamang pagkakataon. Napakatalino ninyo, senyorito. Gagawin ko na po agad. Nakatulong na ako. Nakahalik na rin. Ano pa ang magagawa ko para mas magustuhan niya ako? Ano pa ang magagawa ko para mas magustuhan niya ako? May nabangga ako. Hindi ba ito ang bida sa nobela, si Lux Yuan? Natatandaan ko sa nobela na aksidente siya sa sasakyan. Si Lin Chu ang nagligtas sa kanya. At pagkatapos, nahulog ang loob niya kay Lin Chu sa unang pagkikita. Kung ganon, hindi ko naguguluhin ang pag-ibigan ninyong dalawa. Bakit wala pa si Lin Chu? Kung maghihintay pa ako, mamamatay na siya. Bahala na nga. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, malapit nang dumating ang taong magmamahal sa iyo. Hindi ko pwedeng pakialaman ang love story ng paborito kong bida at ng babaeng bida sa nobela. Alis na ako. Huwag kang umalis. Senyorito, gamitin ang lahat ng paraan para hanapin ang babaeng nagligtas sa akin kahapon. Mula ngayon, ang mga problema niya ay problema na rin ng pamilyang Gu. Masusunod po. Gugulin ko ang buong buhay ko para protektahan siya. Tingnan mo ang kuya mo.
Araw-araw, napakawalda sa pera. Samantalang ikaw, kahit isang desenteng damit, hindi mo kayang bilhin ang mga yan. Sinasabi ko sa'yo, bakit ka nagtitipid ng pera para sa pamilya Xi? Ganito na lang, mula ngayon ang wardrobe mo. Ako na ang bahala. Salamat. Ikaw ang pangalawa na naging ganito kabait sa akin. Hindi ko akalain na ang mukhang malamig na si Xi Bichen ay tinatablan ng ganito. Kung gayon, sino ang una? Hindi ako magiging tulad ng pamilya Xi. Minamaltrato ka. Pero hindi mo rin dapat pabayaan ang sarili mo. Napakalamig sa basement na tinitirhan mo. Gamitin mo muna itong set na ito. Kahit na nagamit ko na. Paboritong-paborito ko ang set na ito. Malambot. Sa bagay, medyo magkamukha kayo. Sa tingin niya kaya maganda ito. Happy birthday. Kaya, lahat ng ito ngayon ay ikaw ang naghanda bilang birthday surprise para sa akin. Kaarawan. Siyempre, napakabuti ng exhibition natin. Kung anong mayroon ang ibang bata, dapat mayroon ka rin. Bilis, mag-wish ka na. Gu King Huan. Kahit sino ka man, umaasa akong mananatili ka sa tabi ko magpakailanman. Exhibition. Ano man ang mangyari, babaguhin ko talaga ang iyong miserableng buhay. Congratulations, host. Ang dislike value ni Exhibition para sa iyo ay naging 0. Malapit mo na siyang matagumpay na makuha. Mula nang mag-transmigrate ako kay Guking Huan. Sa katawan ng mayamang asawang ito, hindi pa ako nakakapag-shopping ng maayos. Kunin 6 minyo ngayon, ang black card ng malantod na lalaking iyon, para magwaldas ng husto. Sa pagkakataong ito, makakaganti ako para kay Exhibition. Sino kayo? Kahit mamatay ako, hayaan niyo akong malaman kung bakit. Pasensya na. Hindi namin masasabi. Aba, ang ganda ng mukha mo. Sayang nga lang. Mamamatay ka na. Binabalaan ko kayo. Ako ang taong pinoprotektahan ni Exhibition. Kapag nalaman niyang patay na ako, hindi niya kayo palalampasin. Miss Gyu, napaka-inosente mo talaga. Hindi kaya, kami mismo ang pinadala ni Exhibition. Impossible. Hindi ako ipapapatay ni Exhibition. Kung papatayin ka man niya o hindi, sa kabilang buhay mo na lang alamin. Hindi kaya, kami mismo ang pinadala ni Exhibition. Impossible. Hindi ako ipapapatay ni Exhibition. Kung papatayin ka man niya o hindi, sa kabilang buhay mo na lang alamin. Tigil! Bakit ang male protagonist ng mundo ng nobela, si Luxuyuan, pumapatay sa harap ko? Ibig sabihin ba nito, si Exhibition? Talagang gustong ipapatay ako. Mukhang nagsasawa na kayong mabuhay. Tenhon. Young Master. Gabi na po. Bakit hindi po muna kayo magpahinga? Hindi ako makatulog hanggat hindi siya bumabalik. Luxuyuan, bakit kayo magkasama? Gising pa siya ng ganito kagabi. Hinihintay niya ba akong makauwi ng ligtas? O sabik na sabik siyang malaman ang balita ng pagkamatay ko. Papunta ako sa pabrika kanina. Nang makita ko si Binibining Gu, na kinikidnap, kaya iniligtas ko siya. Nagkataon lang pala kayo. Luxuyuan, binabalaan kita. Mas mabuting tratuhin mo ng maayos si Lin Chu. Kung hindi, anumang oras ay maaari kong agawin siya mula sa'yo. Ang mahal niya ay ang babaeng itinakda ng tadhana. Para sa kanya, si Lin Chu. Ano na lang ako? Ginoong Tse, pagod na ako. Ihatid mo na ako pa uwi. Ibig sabihin, ang kabaitan niya sa akin noon ay peke lahat. O sadyang, isa siyang babaeng pabago-bago ng isip. Nag-iisip lang ba ako ng sobra? Baka naman silang dalawa ay hindi iisang tao. Young Master, ang Young Mistress.
Siya at ang kuya ko, hindi naman sila totoong mag-asawa, di ba? Mula ngayon, wag mo na siyang tawaging young mistress. Si Binibining Bae, pag uwi niya kagabi, ay nilagnat ng mataas. Hindi niyo po ba siya pupuntahan? Anong kinalaman ko riyan? Kung masama ang pakiramdam niya, nariyan naman si Luxuyuan para alagaan siya. Ano pa ba ang inaasahan ko? Ang mga gagong yon, napakalupit nila. Pagbalik ko sa totoong mundo, ang unang-una kong gagawin ay isusulat ang kanilang kamatayan. Naku po, 妈呀， ang sakit. 太痛了！ Naimbestigahan ko na. Ang nagpakidnap sa'yo kagabi ay si kuya. Mabuti na lang at yung malagkit na lalaking yun. Kung hindi makuha, sisirain. Nakakadiri. Kamukha ka. Sino ang tinutukoy mo? Ang dati kong fiance. Si Jayang Suuan. Minsan, iniisip ko, na kayong dalawa ay iisang tao lang. Galit na galit si Xi Bichen kay Jayang Suo dahil sa pagtataksil sa kanya. Kapag nalaman niya na ako si Jayang Suo, tiyak na papatayin niya ako ulit. 怎 Impossible. 么可能？ Paano ako magiging si Jayang 像 Suo? 啊！怎么可能？我怎么可能是江婉婉啊？ 你认识他？你应该知道，我最恨别人骗我。所有人都不记得江婉婉的存在。 Kilala mo siya. 就算现在的顾千欢不是他，也一定有问题。 Impossible. Paano ako magiging si Jayang Suo? 是的。你最近 Kilala mo siya. Dapat alam mo na ang pinakakinasusuklaman ko ay ang niloloko ako. Walang sinumang nakakaalala kay Jayang Suo-Suo kahit na hindi siya si Gu Qinghuan ngayon. Siguradong may mali. 吃了不少的苦，现在爸病倒了， Halika, 哥哥 hipag. 放假， Kumain ka pa. 一定 Nitong mga nakaraan, pumayat ka. Araw-araw nakaharap ang malagkit at nakakadiri mong mukha, nakakawala ng ganang kumain. Kapatid, kumain ka pa rin. Marami kang pinagdaan ng hirap noon. Ngayong nagkasakit si Papa, ako na ang bahala bilang kuya. Sisiguraduhin kong hindi ka na ulit maghihirap. Ganito na lang. Hayaan mong si kuya ang magdesisyon para sa'yo. Bukas, pumasok ka na sa kumpanya. Kung ganoon, mukhang kailangan ko talagang pasalamatan si kuya. 该不会是想……哎呀，别闹！谢明宇让你去他的公司，肯定是有阴谋的。 Nipag, pumasok ka sa kwarto ko ng ganitong oras ng gabi. Huwag mong sabihin gusto mo. Nako, huwag kang magbiro. Pinapapunta ka ni Xi Mingyu sa kumpanya niya. Siguradong may masama siyang balak. Hindi ka pwedeng pumunta. Nag-aalala ka sa akin, Hipag. 那个 Tutal, bayaw kita. At ako ang magiging hipag mo. Ang pag-aalala ko sa'yo ay natural lang. Talaga bang turing mo sa akin ay bayaw lang? Talaga bang turing mo sa akin ay bayaw lang? Huwag kang mag-alala, Hipag. Hindi ako mahulog sa patibong ni Kuya. Dahil kumpara sa kumpanya, marami pa akong gustong bawiin mula sa kuya ko. Tay. Suwail na anak. Suwail na anak. Anong kapal ng mukha mong bumalik dito? Tay, kumalma po kayo. Baka kung anong mangyari sa inyo. Kapatid, mabuti ang intensyon ko nang pinapunta kita sa kumpanya para magtrabaho. Paanong nagawa mong gamitin ang pagiging pangalawang amo ng pamilyang Xi para gumawa ng peking account at magnakaw ng pondo ng kumpanya? Hindi ko ginawa yan. Nagagawa mo pang magdahilan. Tay, kararating mo pa lang sa kumpanya. Nagkaproblema na agad ang mga account. Ang kuya mo ang tagal na sa kumpanya. Walang naging problema. Kung hindi ikaw, sino pa? Sino pa? Ang kapatid ko kasi. Bata pa. Hindi napigilan ang tukso. Tay,
Kung may sisisihin po kayo, ako na lang po ang sisihin ninyo. Tay, sinabi ko nang hindi ko ginawa yan. Hindi mo ba ako mapagkakatiwalaan kahit isang beses lang? Mula ngayon, wag mo na akong tawaging tatay. Wala akong anak na tulad mo. Sa kaibuturan mo, dumadaloy. Ang hamak na dugo ng iyong ina. Wala kang kwenta, isa kang kahihiyan. Ilabas ang parusa ng pamilya. Masusunod po, Master. Tay, ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo. Dahil hindi ka makatarungan. Huwag mo akong sisisihin kung maging malupit ako. Bakit na naman pinarurusahang lumuhod ang second young master? Narinig ko, nilustay daw niya ang pondo ng kumpanya. Kaya galit na galit si master. Nung second young master, anak lang naman siya sa labas. Sa tingin ko nga, mas mababa pa siya sa mga katulong ng pamilyang Xi. Talagang walang kwenta ang buhay. Mga palakang nagkokomento sa mga tao. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Para dito, pagsismisan ang second young master ng pamilyang Xi. Kahit isang daliri niya, ay hindi ninyo mapapantayan. First young mistress, nagkamali po kami. Ano pang silbi ng pagsisisi ninyo ngayon? Ngayon, ang ginang ng pamilyang Xi, ang magtuturo sa inyo ng leksyon, para malaman ng lahat ng katulong. Na si Xi Bichen, ay hindi ninyo basta-basta, maaaring hiyain. Hindi pa kayo aalis, lumayas. Huwag mo akong pakialaman. Wala kang kinalaman dito. Anong huwag mo akong pakialaman? Ang problema mo ay problema ko rin. Dito lang ako ngayon. Hindi ako aalis. Kung kailangan, sasamahan kitang lumuhod. Huwag kang lumapit. Umalis ka. Kung sinabihan kang lumuhod, lumuhod ka lang. Ang masunurin mo namang lumuhod, hindi ba masakit ang mga tuhod mo? Sinabi mo lang kanina na ikaw ang may bahay ng pamilya Xi. Hindi ba't para tulungan ka? Kung hindi ko ginamit ang pagkakakilanlan bilang may bahay ng pamilya Xi, paano sila makikinig sa akin? Kung sakaling magbago ang may-ari ng pamilya Xi, gugustuhin mo bang maging ang tunay na may bahay ng pamilya Xi? Ang lasang ito. Anong problema? Hindi ba masarap? Hindi. Masarap. Talaga ba? Kung masarap, bakit bumaba ang heartthrob value mo? Huwag mo akong lokohin. Nang ganyan. Bakit ang gingertia na niluto ni Guking Huan ay kapareho ng lasa na niluto ni Giang Ese? Lintik. Bakit ko laging naiisip si Giang Ese? Ang babaeng iyon. Masarap ba talaga? Okay lang. Kung hindi masarap, sabihin mo lang sa akin. Pwede akong magluto ulit. Huwag ka nang malungkot. Ano bang problema mo? Lumayo ka sa akin. Xi Bichen. Aminin mo na. Aminin ang ano. Aminin mo na nababaliw ka rin sa akin. System. Sabihin mo nga, si Xi Bichen ba, ay matagumpay ko nang napaibig. Ang heartthrob value niya, pabago-bago. Mas mahirap pang hulaan kaysa sa stock market. Ikaw na system. Baka naman may bug ka na. Host, wag mong insultuhin ang aking profesionalismo. Problema iyan ng host. Bawal ang manisi, okay. Alam ko na. Kailangan ko pa ng isang matinding pampasigla. Para magselos siya hanggang sa mabaliw. At tuluyang mahulog sa akin. Host, itigil mo ang pagpapantasya. At harapin ang katotohanan. Pagsiselos, ang pinakamahusay na pampaganda para sa isang lalaki. Nabighani ka sa aking kagandahan, kaya katuluyang nawala sa sarili, no? Ikaw, bakit mo ako dinala rito? Tanga! Napakalawak ng koneksyon ng kuya mo. Kailangan mo ring palawakin ang mga koneksyon mo.
Napakaraming importanteng tao ang dumating ngayon. Kailangan mong galingan. Bakit ang bait-bait mo sa akin? Siyempre, dahil karapat-dapat ka. Hello, magandang binibini. Maaari ba kitang isayaw? Pasensya na. May kapareha na ako. Ikaw lang ang kaisa-isa ngayong gabi, na binaliwala ako. Matagumpay mong nakuha ang atensyon ko. Ginoo, mas mabuting dumistansya tayo ng kaunti. Ang pagkapresko mo, tumatalsik na sa mukha ko. Alam mo ba, kung ano ang kahihinatnan ng pagtanggi sa akin? Ang alam ko lang ay kung ano ang mangyayari sa'yo sa pambabastos mo sa binibining ito. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para galawin ang tao ko? Alice. Sinabi niyang tao niya raw ako. Sa madaling salita, gusto niya ako, di ba? Paano nangyari to? Walang kahit anong pagbabago. Pasensya na, nadulas ang kamay ko. Kumuha ka na lang ulit ng isa pa. Ayos lang. Kasalanan ko, hindi ko tinignan ang dinadaanan ko. Kaya po nabangga ko kayo. Mabutit alam mo. Yung paghingi ko ng tawad, pabalat bunga lang yon. Hay, tingnan mo nga ang sarili mo. Nakakapit ka na nga kay Luxuyuan, na napakayaman. Si Kuya Gizi. Bakit mo ibinaba ang sarili mo para magtrabaho bilang waiter sa bulok na hotel na to? Hoy, hindi kaya. Hindi ka pa sapat na nakinabang sa kanya. Kaya nandito ka para magpalawak ng negosyo. Ang kapal ng mukha. Ang lakas ng loob niyang sa harap ko pa. Ang mismong author. Naapihin ang mahal kong bida. Si Bichen. Ang akitin si Bichen ay mission ko lang naman. Pero bakit noong nakita ko siyang sinagip si Lin Chu? Nasaktan ako ng ganito. At King Juan. Magkakasipon ka kung magpapahangin ka rito. 你知道啊，听北辰哥说起过你，他很在乎你的。在乎又不是喜欢。 Alam mo, narinig ko na kay Kuya Bichen ang tungkol sa'yo. Mahalaga ka raw sa kanya. Mahalaga. Hindi naman gusto. Mag-ingat ka, aray. Itong waiter, itinulak ang young mistress ng pamilyang Xi sa tubig. Iniligtas na naman ba ako ni Luxuyuan, ang bayaning sumasagip sa akin? Itong mapagmahal na tingin, anong ibig sabihin nito? Hindi ba dapat si Lin Chu ang iligtas niya? Sabi na nga ba, kumpara sa akin, mas mahalaga pa rin si Lin Chu para kay Xi Bichen. Kahit gaano mo pa kinaiingitan ang young mistress ng pamilyang Xi, hindi mo pa rin dapat, basta itulak ang tao sa tubig. Ako, Kuya Xiyuan, kailangan mong imulat ng mabuti ang iyong mga mata. Huwag kang magpalinlang sa masamang babaeng ito. Huwag kang padadala sa kanya. Kung may sira ang utak mo, magmadali kang pumunta sa ospital. Huwag ka nang manggulo ng iba rito. Teka, anong ibig mong sabihin? Tinutulungan na nga kita. Bakit ganyan ka pa? Hindi lang baluktot ang itsura mo. Pati utak mo, sobrang tanga. Puno ng mga surveillance camera ang paligid. Sino ba talaga ang nanakit sa amin ni Lin Chu? Malalaman ko agad kapag inimbestigahan ko. Sige, imbestigahan mo. Hindi ako takot. Sigurado ka. Kapag nalaman na ang totoo, na ikaw ang tunay na may kasalanan, siguraduhin kong itong video recording ay kakalat sa lahat ng dako. At ikaw, ang bansag sa'yo bilang isang babaeng mapagpanggap at tuso, ay tiyak na malalaman ng lahat. Maghintay ka na lang, na malunod sa mga panlalait ng tao. Ako, anong ako? Magbibilang ako hanggang 3. Humingi ka ng tawad. O tatawag ako ng security. 3. Ako nga ang may gawa. Pero ginawa ko lang yon dahil gusto ko si Kuya Xiyuan. Kaya ko ito nagawa. Young mistress, patawarin niyo na po ako. Gagawin ko po ang lahat ng ipagawa niyo. Kahit ano, gagawin mo. CJ. Ako mismo ang nagsulat noon. Na mahal ni Xi Bichen si Lin Chu. Ngayon, sino pa ba ang masisisi ko? Sa huli, ang trahedya ni Xi Bichen ay dahil sa akin. Ngayong hindi niya ako pinapansin. Nasasaktan na ako ng ganito. Paano pa kaya siya na mag-isang tiniis? Ang mga araw na lumaki siyang hinahamak ng iba. Gaano kaya kahirap ang pinagdaanan niya? Young mistress. Personal na ipinagluto kayo ng salabat ng second young master. Gusto niya po kayong makita. Gabi na.
Magpapahinga na ako. Pauwiin mo na siya. Sabi po ng second young master, kung hindi niyo raw po siya makikita, palagi lang siyang nasa labas. Hayaan mo siya. Gu Qinghuan. Ang gusto kong iligtas ngayon ay ikaw. Siguro. Hindi na niya siguro ako papansinin kailanman. Hindi ka nagalit sa akin. Bakit naman ako magagalit? Gusto mo si Lin Chu? Iniligtas mo siya. Natural lang na gawin mo iyon. Bakit parang ang itsura ni Hipag ay parang nagsiselos? Ilagay mo rito ang gingerso. Pwede ka nang umalis? Anong nangyari sa'yo? Wala lang. Ilabas mo ang braso mo. Kung hindi, magagalit na talaga ako. Paano nangyari yan? Habang nagluluto ng gingerso, hindi sinasadyang napaso ako. Ayos lang. Si Bichen. Kapag masakit, kailangan mong sabihin. Kung patuloy mong titiisin yan, magkakaroon ka ng sama ng loob. Madali kang magiging masama. Alam mo ba iyon? Mas gumugwapo ka kapag nakangiti. Huwag ka laging nakasimangot. Umiti ka. Kita mo, mas gumwapo ka ng ganyan. Ikaw, masyadong malala ang sugat mo. Kukuha ako ng gamot para sa paso. Lalagyan kita ng gamot. System. Host, nandito ako. Ano ang iyong utos? System. Sigurado ka ba na walang mali sa affection level ni Xi Bichen? Pakiramdam ko, may gusto na siya sa akin. Ikinalulungkot ko, hindi mali ang mga value. Sa kasalukuyan, ang heartbeat value sa iyo ni Xi Bichen ay nananatili pa rin sa 79%. Pero, host, ang iyong pagiging simple, pero puno ng kumpiyansang pagkatao, ay talagang isang bagay na dapat kong pag-aralan. Ano bang alam mo? Habang tumatagal ang panahong ito, mas lalong lumalalim ang nararamdaman. Hayaan mo na, hindi na kita kakausapin. Kukuha na ako ng gamot para kay Xi Bichen. Hindi ba't ito, noong ako pa si Jiang? Ang birthday gift sa akin ni Xi Bichen. Itinatago pa rin pala niya. Xi Bichen. Minsan, gusto ko talagang malaman. Kung may puso ka ba talaga? Xi Bichen. Ikaw, hindi ka tulog. Hindi ako nagkamali. Ikaw nga si Jiang Suguan. Bakit mo ako palaging niloloko? Dapat alam mo, na ang pinakakinasusuklaman ko ay ang niloloko ako. Kapag nalaman kong niloko mo ako, agad kitang papatayin. Red alert. Ang heartbeat value ni Xi Bichen ay abnormal na nagbabago. Pamilyar ba sa iyo ang lugar na ito? Nagiging mas interesante ang laro. Ikaw at si Jiang ay iisang tao lang pala. Hindi mo ba ipapaliwanag kung paano mo iyon nagawa? Matagal mo nang alam. Bakit hindi mo ako binunyag? Siyempre, para makita ang itsura mo ngayon. Hindi mo ako pwedeng galawin. Ang pagkatao ko ngayon ay ang magiging hipag mo sa hinaharap kapag nalaman ito ng kuya mo. Hindi kanya palalampasin. Huli na ang lahat. Patay na siya. Mahal kong hipag.
Magiging kasabwat kita. Huli na ang lahat. Patay na siya. Mahal kong hipag. Magiging kasabwat kita. Pangalawang guro, ito po. Ito ang gamot na pampalakas na inihanda ni Hipag para kay kuya. Kailangan mong bantayan si kuya na inumin ito. Opo. Wala akong pakialam kung ikaw si Jiang. O si Guking Huan. Wala rin akong pakialam sa layunin mo sa paglapit sa akin. Kung ano man iyon. Mula ngayon. Sa akin ka lang. Basta't magpapakabait ka. Palagi kitang ituturing ng mabuti. Talagang ang pinatay niya si Xi Mingyu. Guking Huan, wag mo na akong lokohin pa. Naghanda ako ng regalo para sa iyo. Ayoko. Palabasin mo ako. Kailangan mo. Magpakasal tayo. Hindi kaya gusto niya akong ikulong sa tabi niya at pahirapan habang buhay. Ayoko. Kung ganon, sino ang gusto mo? Dahil ba kay Luxiuyuan? Dahil pinatay mo na ako minsan. Papatayin mo rin ako sa pangalawang pagkakataon. Dahil isa ka lang namang misyon para sa akin. Aalis din ako balang araw. Ayokong bigyan ka ng pag-asa. Kung itutulak lang din kita sa mas malalim na desperasyon. Si Bichen, pakawalan mo si Tenhon. Sinasaktan mo lang siya sa ginagawa mo. Si Bichen, bitawan mo siya. Pakawalan mo siya. Bakit? May pakiramdam ako. Nasa nakaraan at susunod niyang buhay. Itinadhana siyang mapasa akin. Si Bichen. Wala ka na bang kahit katiting nakahihiyan? Ipag mo si Tenhon. Sa ginagawa mong ito, gusto mo ba siyang maparatangang isang babaeng malandi at nanggugulo sa pamilyang Xi? Ang babaeng nagustuhan kong si Bichen ay hindi kailangang pakialaman ng iba. Bitawan mo ako. Huwag kang gumalaw. Dahil kung hindi, hindi ako sigurado. Kung hahalikan kitang muli, gago ka. Si Bichen. Ang taong hindi para sa iyo. Kahit anong pilit mong gawin ay walang silbi. Hindi ka niya mahal. Si Bichen. Huwag. Si Bichen. Kapag sinaktan mo ang orihinal na bida sa nobela, mapaparusahan ka. Hindi ko hahayaang saktan mo siya. Ganyan mo na lang siya kung protektahan. Huwag mong sabihin siya ang mahal mo. Huwag na huwag kong maririnig mula sa bibig mo na mahal mo siya. Dahil kung hindi, hindi siya makakalabas sa pamamahay ng mga Xi. Huwag. Mahal kita. Mahal kita, si Bichen. Malinaw kong narinig na mahal niya ako. Pero bakit ang puso ko ay ganito pa rin? Kasakit. Pwede mo na siyang pakawalan, di ba? Siyempre. Hindi. Paano magiging sapat ang ganito lang? Naku, lagot, kapag namatay ang bida sa nobela ko, kailangan kong ulitin ang misyon ko. Ginawa ko na ang lahat ng sinabi mo. Nakikiusap ako sa'yo, pakawalan mo na siya. Isang pag-ibig na basta na lang sinabi. Paano ako maniniwala riyan? Sabihin mo, paano mo papatunayan na mahal mo ako? Hayop ka, anong gusto mong gawin sa kanya? Gagawin kitang aking tunay na babae. Gagawin kitang aking tunay na babae.
Tulungan mo ako. Bakit ang takbo ng kwento ay parang sa isang nobelang erotiko? Part of the previous line. Ito ay sobrang katawa-tawa. Buttons. Halikan mo ako. Luxuyuan. Kung hindi ako papayag, sasaktan na naman niya si Luxuyuan. Anong dapat kong gawin? Halikan mo ako. Second young master, masamang balita. Malubha ang kalagayan ng old master. Mula nang pilitin mo ang nanay ko. At itulak siya sa kabaliwan at pagpapakamatay. Mula nang mapunta ako sa pamilyang Xi. Araw at gabi. Na dinanas ang lahat ng pagpapahirap na iyon. Walang araw na lumipas. Na hindi ko hiniling na mamatay na ang buong pamilyang Xi. Hindi ako. Hindi ako mamamatay. Hindi ka pakakawalan ni Mingyu. Ang tinutukoy mo ba ay ang mabait kong kuya? Hinihintay ka na niya sa ibaba. Ay, nga pala. Hindi maganda ang pangalang Xi. Gagamitin ko ang apelyido ng nanay ko. Sa hinaharap, ang maaalala lang ng mga tao ay ang Kides Group at ang Kidet Mansion. Pinatay mo ang old master. Isa ka talagang ahas. Na inalagaan, malupit at walang awa. Hindi ganyang klaseng tao si Xi Bichen. 现在人不是这样的人。 Hindi. Ganyan talaga akong tao. Ano ngayon kung pinatay ko siya? Alin sa mga trahedya sa buhay ko? Ang hindi niya kagagawan. Pinatay ko siya. At nararapat lang iyon. Hindi. Ang taong dapat mong pinakakasuklaman ay ako. Hanggang ngayon, ipagtatanggol mo pa rin ang isang tagalabas. Akala mo ba hindi kita kinamumuhian? Kung gaano kalalim ang pagmamahal, ganoon din kalalim ang pagkamuhi. Bihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin? Bitawan mo ako. Sigurado ka bang kakampihan mo ang isang tagalabas? Huwag mo akong piliting kamuhian ka. Alam mo, na kaya kong gawin ang lahat. Sigurado ka ba talagang gusto mo akong pakasalan? Bakit? 为什么？ Ang pakasalan ang taong mahal ko. Kailangan pa ba ng dahilan? Natatakot ka sa akin. Kung sasabihin kong hindi ako pumatay, na wala akong kontrol sa lahat ng ito, maniniwala ka ba? Palaging may isang boses na nag-uudyok sa akin. Kinokontrol ang mga kamay ko. Palagi kong nararamdaman na ang mundo ko, lahat ng ito ay peke. Kahit sa pagtulog, hindi ko magawang ipikit ang aking mga mata, tila sa aking mga panaginip. Nakita ko na ang buhay ko. Kahit anong pilit kong lumaban. Wala pa ring pag-asa. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Patawad. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi mangyayari ang lahat ng iyan. Hindi ko alam kung bakit. Pero ikaw lang ang nagpaparamdam sa akin na totoo ang lahat. Ako naman talaga ang sumulat ng kwentong ito. Kung babaguhin ko ang nilalaman ng kwento, mag-iba ba ang lahat para kay Xi Bichen? Sana ganoon lang kadali. May sarili ng isip si Xi Bichen. Basta-basta mo na lang babaguhin ang kwento. Magiging hindi na ito makokontrol. Ako ang may akda ng nobelang ito. Ako ang Diyos ng mundong ito. Babaguhin ko ang tadhana ni Xi Bichen. Ayon sa orihinal na nilalaman ng kwento, sa mga kamay ni Xi Bichen, malapit nang magkaroon ng panibagong buhay. Hindi naman talaga siya, isang taong uhaw sa dugo. Hindi ko hahayaang maging ganoon siya. Tenhon. Tenhon. Gumagaling na ang sakit ng nanay ko. Pagkalipas ng ilang panahon, maisasama ko na siya sa kasal natin. Anong ginagawa mo? Wala naman.
Wala lang magawa, nagsusulat ako sa diary ko. Dahil kasama kita, at malapit nang gumaling ang nanay ko. Ito na sa buong buhay ko. Ang pinakamasayang araw. Titingnan ko nga. Anong masama ang sinasabi mo tungkol sa akin sa likod ko? Paano mo nalaman ang mga nangyayari sa panaginip ko? Pati ang mga detalye, alam na alam mo. Ano nang dapat kong itawag sa'yo? Tawagin ba kitang Jiang Zhaizi o Gu Qinghuan? Ikaw ang nagsabi sa akin ng lahat ng yan. Lagi kang nananaginip ng masama tuwing gabi. Hindi mo naman ako niloloko ulit, di ba? Pasensya na. Ako. Ano man ang ginawa ko, para lahat yon sa ikabubuti mo. Maniniwala ka ba sa akin? Kahit anong gawin mo. Maniniwala ako sa'yo, basta't hindi mo ako lolokohin. Sino yan? Ako po. Senyorito, nawawala po si Song Ziqiao. Isang taong maayos naman. Paanong bigla na lang mawawala? Naging pabaya po kami sa pagbabantay. Pakiusap, parusahan niyo po kami, senyorito. Hanapin. Kahit halughugin niyo ang buong lugar, hanapin niyo siya para sa akin. Masusunod po, senyorito. Sa mga tala ni Gu Qinghuan noong araw na iyon, parang naisulat ko na rin ang tungkol dito. Ito rin ang naging bangungot ko. Bakit hindi ko matandaan? Sa orihinal na plot, patayin ni Xi Bichen si Song Ziqiao. Ngayong wala na si Song Ziqiao. Lahat ay naayon sa plot na muli kong isinulat. Hindi ako makapaniwalang nagawa mo talagang baguhin yon. Buwisit na system, maghintay ka lang. Isusulat ko muli ang tadhana ni Xi Bichen. Gagawin ko siyang isang perpektong male lead sa nobela ko na maalaga pero dominante. Kung alam ko lang na ganito kadali, sana hindi ko na sinubukang magpakamatay. Nang maraming beses, bala, ang pagbabago sa plot ni Song Ziqiao ay nagdulot ng chain reaction. Nagbago ang otoridad sa plot. Nanganganib gumuho ang mundo ng nobela. Ano? Paano nangyari to? Maliit na pagbabago lang naman ang ginawa ko. Babala. Mawawalan na ng kontrol ang host sa plot. Walang nangyari sa mga ito. Hindi yan totoo. Ano to? Sabihin mo sa akin kung ano to. Mapagkakatiwalaan pa ba kita? Ako lang ang mapagkakatiwalaan mo. 你只能相信我， Dahil 因为 ako ang may akda ng nobelang ito. Anong sinabi mo? Ang mundong ito ay isang nobela. 就是一本小说， At ikaw ay isang karakter na nilikha ko. 而你也是我创造的角色。 Alam kong napakasakit nito para sa'yo. Pero ayoko nang magsinungaling pa sa'yo. Ang mundong ito ay isang nobela. At ikaw ay nilikha ko. Ang mundong ito ay isang nobela. Nilikha ko. Ang mundong ito ay isang karakter na nilikha ko rin. Kaya pala lahat ng dinanas ko noon, lahat ng paghihirap ay dahil sa'yo. Paano kita pagkakatiwalaan? Young Master, kakatawag lang ng ospital. Malubha ang kalagayan ng matanda. Pinapapunta kanya kaagad. Bichen, 北村， sa wakas, dumating ka na. Bakit ikaw? 自己 Itinulak ako ng anak mo sa bingit ng kamatayan. Nandito ako para ihatid ka sa iyong huling hantungan. Hindi. Tia, 我 sakit pa po kayo. Huwag po kayong gagalaw-galaw. Sa ginagawa mong ito, parurusahan ka ng langit. Naging tauhan akong isinantabi ni Xi Mingyu. Pinalaya sa pamilya Xi. Mas masahol pa ako sa aso. Matatakot pa ba ako sa parusa ng langit? Ang buhay mong ito na parang naghihingalo. Siguradong hindi maganda. Mag-ingat ka sa iyong paglalakbay. Ayon sa plot ng nobela, 之前 ang pagkakasakit ng nanay ni Xi Bichen sa pagkakataong ito ay isang maling akala lang. Dapat ay walang mangyayaring masama, di ba? Okay lang po ba si 没事 Tia? 吧 Huwag mo na akong iwan ulit.
Ikaw na lang ang mayroon ako ngayon. Palagi akong mananatili sa tabi mo. Huwag mo nang isipin ang paghihiganti. Pwede ba? Pero, young master, talaga po bang makikinig kayo kay Binibining Bai at palalampasin si Naksi Mingyu? Paanong mangyayari yon? Gusto kong ang buong pamilya Xi ay sumunod sa aking ina sa kamatayan. Sa wakas, akin ka na, Xi Bichen. 谢北辰， Alam mo 知道 naman, 了 hindi ako 这件 taga-mundong 事 ito. 情 Kahit sino ka pa, ikaw lang ang gusto ko. Hanggat kasama ko si Xi Bichen, hindi siya magiging masama. Pero ang sabi ng system, ano kaya ang panganib ng pagguho? Luke Yuan, 修远， bakit ka 自 nandito? 来啊 Ten Hon, talaga bang magpapakasal ka kay Xi Bichen? Hindi niya ako 是 pinilit. 我的， Mahal ko siya. Kilala mo ba siya? Setting lang yan sa nobela. Hayaan mo na. Kahit sabihin ko, hindi mo maintindihan. Ang galing niyang magpanggap sa harap mo. Naaalala mo ba yung babae sa handaan? Nananakit sa'yo. Bangkarote na ang pamilya niya. At saka, naging hostess na rin siya. Pagkatapos niyang makuha ang kapangyarihan, lahat ng babaeng katulong sa bahay niya ay biglang nawala. Si Xi Bichen, sa totoo lang, imposible yan. Masyadong mapanganib dito. Aalisin na kita rito ngayon. Ang usapan namin, hindi kailangan ng pakikialam ng iba. Si Bichen, bitawan mo ako. Nasasaktan mo ako. Sinong nagpahintulot sa iyong makipagkita kay Luke Yuan? Galit na galit 生 ka 气 dahil lahat ng sinabi ni Luke Yuan. Totoo, di ba? Totoo. Ano ngayon, ang mga pinaghihigantihan ko ay ang mga taong nanakit sa atin noon. Ang tanga-tanga ko talaga. Akala ko pa naman para sa akin. Tatalikuran mo na ang paghihiganti. Huwag mo na akong iwan ulit, pwede ba? Kalimutan mo na ang paghihiganti. Sige na, magtiwala ka sa akin. Hindi kita sasaktan. CJ. Ang galing mo talaga. Nakatakas ka pa. Sa kabila ng pagbabantay ko. Yung kaawa-awang matandang babae, tinakpan ko ng kumot, at sinuffocate siya. Ng buhay. Ikaw. Ang lahat ng ito ay dahil sa pinakamamahal mong babae, si Gu Qinghuan. Kung hindi niya, ako pinakawalan. Paano ko naman mapapatay? Ang nanay mo. Si Bichen, ipinusta ko ang buhay ko. Sa iyo. Sa pagkakataong ito, huwag mo akong bibigin. Si Mingyu. Hindi ka namatay. Ikaw at si Bichen parehong hindi namatay. Paano ako mamamatay? Si Mingyu. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Siyempre, gusto kong si Bichen ay mamatay. Si Mingyu. Tanga ka. Si Bichen. Umalis ka na. Hanggat buhay ka, hindi ako mapapahamak. Sinabi kong poprotektahan kita. Sabihin mo, paano mo sila papakawalan? Siyempre, gusto kong mamatay ka. Pero gusto kong makipaglaro sa iyo. Gusto mo bang mamatay siya? O siya? Si Bichen. Pinipili ko siya. Kung ganon, si Binibining Gu na lang ang mamatay. Si Bichen. Si Bichen. Si Bichen. Ang mga luhang iniyak mo para sa akin ay totoo. Ang mundong ito, paano magiging peke? Ang pag-ibig ko ay hindi rin peke. Si Bichen. Si Bichen.
Binabati kita, host, sa matagumpay na panunuyo. Host, maaari ka nang bumalik sa totoong mundo. Host, gusto kong mabuhay siyang muli. Sigurado ka ba? Ang buhayin ang kontrabida ay may kaakibat na kabayaran. Handa akong tanggapin ang anumang kabayaran. Umaasa lang ako na magkaroon siya ng mapayapa at masayang buhay. Pagrebuot ng mundo ng nobela, kumpleto na. Si Bichen ay may masayang pamilya. Si Lin Chu ang kanyang childhood sweetheart. Kuya Mingyu, Kuya Bichen. Kung gusto mo siya, ligawan mo. Ikaw ang kapatid ko, Nixie Mingyu. Ang pinakapaboritong second young master ng pamilya Xi. Natatakot ka pa bang hindi mo makuha ang taong gusto mo? Hindi. Ang iginuguhit ko ay hindi si Lin Chu. Parang may nakalimutan akong isang tao. Ikatlong panunuyo. Ikaw ay magiging isang batang katulong ng pamilya Xi. Song Ziqiao. Ngunit sa oras, nasabihin mo sa bida ang iyong pagkatao. Ang mundo ng nobela ay tuluyang masisira. Tutuparin ko ang aking pangako. Kahit na panoorin ko siyang magustuhan ang iba. Ang magmahal ng hindi pwedeng maging iyo. Si Bichen. Anong ginagawa ninyo? Siyempre, tinuturuan ka namin ng leksyon. Talagang walang hiya. Nagtatangkang lumapit sa second young master ng pamilya Xi. Napakahamak. CJ, linisin mo ang buong bahay ng mga Xi, loob at labas. Babantayan ka naming mabuti. Kayo. Si Bichen. Hindi kailangan ng pamilya Xi ang isang katulad mo. Itapon niyo siya palabas. Opo. Sandali. Yung bagong katulong. Si Song Ziqiao. Gusto ko siyang makita. Kami. Parang nagkita na tayo sa kung saan. Hindi pa tayo nagkikita. Kuya Bichen. Song Ziqiao. Ngayon, ikaw na ang mag-aalaga sa akin. Ang mismong young master ng pamilyang Xi. Marunong palang magluto. Sa labat lang ang alam kong lutuin. Sino nga bang nagturo sa akin na gumawa nitong salabat? Alisin mo yan, Kuya Bichen. Itong salabat, hindi ba noong may sakit ako, ay ipinagluto mo ako nito? Ayaw na ayaw ko sa lasa ng luya. Impossible. Malinaw sa alaala ko, may nagluto sa akin ng salabat, at inalagaan ako buong gabi. Kung hindi si Lin Chu, sino pa kaya? Kuya Bichen. Aalis na ako papuntang ibang bansa. Second young master. Magpahinga na po kayo ng maaga. Kausapin mo muna ako. CJ, malinaw naman na si Lin Chu ang gusto ko. Pero bakit sa pag-alis niya, wala man lang akong naramdamang lungkot o panghihinayang? Dahil ito ang itinakda ng sistema. Ang katapusang hindi na mababago. Lin Chu. Song Ziqiao. Bakit palagi kang lumalabas sa mga panaginip ko? Nagbibigay ka ng pamilyar na pakiramdam. Miss na miss kita. Second young master. Ako po, ang maghahanda sa kasal ninyo ni Miss Lin Chu. Sisiguraduhin ko pong handa na ang lahat. Pasensya na, kagigising ko lang. Medyo wala pa ako sa sarili. Ito po ang para kay Miss Lin Chu, na mga pinili kong wedding gown. Hindi ko alam kung alin ang magugustuhan niya. Sa tingin ninyo, alin ang mas bagay kay Miss Lin Chu? Iyan na lang. Si Bichen. Sa pagkakataong ito, siguradong magiging masaya ka na. Siguradong magiging masaya ka. Pakasalan mo ako. Patawad. Hindi ko matatanggap ang alok mong kasal. Ang taong mahal ko ay si Luxuan. Ikaw ba ang gumawa nitong mansanas na kuneho? Hindi ako ang gumawa.
Pinabibigay sa iyo ni Binibining Lin Chu. Siya talaga ang gumawa. Siyempre, sabi niya, sasaya ka raw kapag nakita mo ito. Labas. Labas. Si Bichen. Gagawin kitang masaya. Tutulungan kitang bawiin si Lin Chu. Paano nangyaring siya ang gumawa nito? Para sa iyo. Kilala ang pintor na iyan sa pagiging matigas ang ulo. Nagbebenta lang siya ng painting sa mga taong itinadhana. Paano mo siya napapayag na ibenta sa iyo? Hay, ngayon lang ako nakakilala ng taong kasing kulit mo. Ibebenta ko na sa iyo ang painting. Ang galing. Ito pa naman ang kay Lin Chu. Painting na paborito niyang pintor. Ngayon, ang relasyon nilang dalawa ay siguradong gaganda. Gustong gusto ko ang sorpresa mo. Salamat. Ang katapatan ko sa iyo ay sinasaksihan ng langit at lupa, patunay ang araw at buwan. Malinaw na bumalik na sa tamang landas ang kwento. Bakit sobrang lungkot ko pa rin? Parang sabay kong nagustuhan. Sina Luxuan at si Bichen. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Ano? May gusto ka ba kay si Bichen? Ako. Paano mangyayari iyon? Isa lang akong katulong. Imposibleng magustuhan ko siya. Lin Chu, gustong gusto kita. Dahil ayaw mong makasama ako. Mamatay ka na. Ayos ka lang ba? Bakit? Bakit mo ako iniligtas? Minsan na akong nabigong iligtas ka. Hindi ko na pwedeng palampasin ang pangalawang pagkakataon. Hindi ko kailangan. Anong gagawin ko? Itong si Lin Chu, sabay pa talagang nagustuhan. Sinak si Bichen at Luxuan. At itong si Bichen, bumalik pa ang alaala. Alam ko na. Kung aakitin ko si Luxuan. Kung aakitin ko si Luxuan. Kung gayon si Lin Chu, ay buong puso. Pipiliin si Bichen. Kuya-kuya Luxuan. Sa totoo lang, matagal na kitang lihim na gusto. Pwede bang maging girlfriend mo ako? Kuya-kuya Luxuan. Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Pwede ba akong maging girlfriend mo? Yung maling ang inisip ko kanina para sa pag-amin. Paano nga ba ulit yon? Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Teka, bakit niya inaagaw ang linya ko? Pasensya na kung nabigla kita. Masyado lang akong naging direkta. Pero, ayoko nang itago pa. Ang nararamdaman ko. Miss Song, papayag ka bang maging girlfriend ko? Naisipan mo pang umuwi ha? Kuya Bichen, ang lalim na ng gabi, gising ka pa. Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Salamat sa painting na ibinigay mo. Salamat kung hindi ako nagkakamali, nakapagpasalamat ka na. Huwag mo nang isipin ang maliit na bagay na yon. May gagawin pa ako. Hindi iyon ang gusto kong sabihin. Noong una, hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko. Pero ngayon, malinaw na sa akin. Ang gusto ko ay ikaw. Noong araw na iyon, nang yakapin mo si Song Zikiao, sobrang sakit ng naramdaman ko. Ngayon, malinaw na sa akin. Ang tunay kong nararamdaman, tinatanggap ko ang alok mong kasal. Pwede na ba tayong maging tayo? Hindi ba't ito ang gusto ko? Pero bakit sobrang sakit ng puso ko? Binibining Lin, binabati ko kayong dalawa, sa wakas ay nagkatuluyan din ang mga nagmamahalan. Ganyan mo ba talaga kagusto? Na maging kami? Sa plot ng nobela, isang magaling na lalaki at isang magandang babae ang dapat na magkatuluyan. Kung gayon, hindi ko na kayo istorbohin. Ganyan mo ba talaga kamahal si Luxuan? Ganyan mo ba talaga kamahal si Luxuan? Ako ang may gusto sa kanya. Mukhang si Binibining Lin Chu ay tatanggapin ka na bilang ganti. Hindi ba't dapat mo rin? Basbasan kaming dalawa ni Luxuan. Second young master. Pakiusap, lumabas ka na. Magpapahinga na ako.
Kapag kayo na ni Binibining Linchu, saka ka lang liligaya, layuan mo ako. CJ. Kung gayon, tutuparin ko ang hiling mo. An ending at last. Kuya Bichen, dati hindi ko nakita ng malinaw. Ang tunay kong nararamdaman, ngayon malinaw na sa akin. Ang taong mahal ko ay ikaw. Kaya, papakasalan mo ba ako? Naging matagumpay na siguro ang proposal. Siksi Bichen. Sa wakas ay nakuha na niya ang kaligayahan. Aalis na ba ako? Pero sobrang lungkot ko. Hindi ko kayang iwan. System. Sino ang hindi mo kayang iwan? Paano ka? Kung hindi mo kayang iwan. At bakit mo ako itinutulak sa iba? Hindi. Ang taong gusto ko ay si Lux Uyuan. Ito ang kwintas ng nanay ko. Sabi sa akin ni nanay, kapag nakilala ko na ang babaeng gusto ko, ibigay ko raw ito sa'yo. Ganon mo ba talaga ako kinamumuhian? Lahat ng nangyari sa'yo ay dahil sa akin. Ako ang nagdulot sa'yo ng lahat ng sakit na ito. Layuan mo ako. Song Zikiao. Kung sino ang gusto ko, puso ko ang magpapasya. Hindi ikaw ang magsasabi sa akin kung sino ang dapat kong gustuhin. Isa kang babaeng walang puso. Dapat nang matapos ang laro. Si Bichen, si Bichen. Gusto talaga kita. Hindi tayo pwedeng magkasama. Ang taong makapagpapasaya sa'yo ay hinding-hindi. Magiging ako. Bakit ang dami mong ininom? Gusto talaga kita. Si Bichen. Halika. Ihahatid na kita. Ayoko. Ayokong umuwi. CJ. Hindi tayo uwi. Umalis muna tayo rito. Sige ba? Huwag mong sabihin. Ako. Hindi ko pwedeng hayaang maging masama si Bichen. Hindi kami pwedeng magkasama. Pero, gusto ko siyang bigyan ng isang masayang buhay. Kung malalaman niya ang pagkatao ko. Ang mundong ito ay guguho. Ano ba nang pinagsasasabi mo? Nakakainis talaga. Si Bichen. Lagi kang nasa isip ko. Sige na. Kumalma ka. Kainis ka, si Bichen. Si Bichen. Binigyan kita ng pagkakataon. Lasing na si Song Zikiao. Kung hindi mo siya susunduin, iuwi ko na siya. Si Bichen, kainis ka. Si Bichen. Binigyan kita ng pagkakataon. Lasing na si Song Zikiao. Kung hindi mo siya susunduin, iuwi ko na siya. Si Bichen, kainis ka. Kainis. Si Bichen. Ang tungkol sa katulong ko, hindi na kailangang abalahin pa ni Ginoong Dife. Tratuhin mo siya ng maayos. Kung hindi, hindi na kita bibigyan ng isa pang pagkakataon.
Kainis ka. Si Bichen. Galit ako sa'yo. Anong kinagagalit mo sa akin? Lahat. Ikaw ang pinakakainisan ko. Pero nagustuhan na kita. Galit ka sa akin. Pero bakit mo pa rin ako tinatanggihan ng ganito? Si Bichen. Si Bichen, wag. Si Bichen, wag. Si Bichen, wag. Buti na lang panaginip lang. Ayos lang po kayo. Kilala mo ako. Kayo po ang ina ni si Bichen. Narinig ko na po siyang binanggit kayo. Sa mundong ito, hindi po kayo nagkasakit. Napakabuti po niyan. Ang kaligayahan ni si Bichen ay abot kamay na. Kailangan ko nang umalis. Huwag mo munang isipin yan. May sasabihin akong sikreto sa'yo. Tungkol kay si Bichen. Hindi ba ito sa nakaraang timeline? Ang lugar kung saan ako ikinulong. Bakit mo ako dinala rito? Hindi kaya. Tita. Kayo po, bakit niyo po ako dinala rito? Tungkol kay Bichen. Tingin ko, may mga bagay na dapat mo nang malaman. Ito ang sikreto ni Bichen. Ito ang diary ni Bichen. Tita, hindi po yata maganda yan. Huwag kang mag-alala, basahin mo. Ako ang may sabi. Sinasabi sa akin ng puso ko, na parang may nakalimutan akong isang tao. Sa panaginip ko, isa akong hindi minamahal na anak sa labas. Siya lang ang mabait sa akin. Kapag may sakit ako, nagluluto siya ng salabat. Kapag malungkot ako, ginagawa niya ako ng kunehong mansanas. Pero hindi ko matandaan ang mukha niya. Kaya't wala akong ginawa kundi magpinta ng magpinta. Sa pag-asang makita ng malinaw ang mukha niya, hanggang isang araw, nagpakita siya, ang mukha ng babae sa panaginip ko. Sa wakas ay naging malinaw na. Nahanap na kita. Song Zikiao. Gusto kong maging masaya si Bichen, kaya't pinaglalapit ko sila, ni Lin Chu. Pero ito, hindi kaya ito ang tunay niyang ninanais. Gusto kong maging masaya si Bichen, kaya't pinaglalapit ko sila, ni Lin Chu. Pero ito, hindi kaya ito ang tunay niyang ninanais. Sir, ang board of directors ay pumili na ng bagong project head, ang pangalawang amo. Hindi pa ako patay. Ang bilis mo naman sa kumpanya, nakunin ang loob ng mga tao. Magaling ka talaga. Kung ganoon, magsisimula ako sa pinakamahalagang tao sa'yo. Bukas, kaarawan ko. Sana ikaw at ako ay magkasamang magdiwang. Ineng, opo, upo. Waiter. 4 na Australian abalone. Siguro, darating siya. Paumanhin po, Ginoo. Magsasara na po kami ngayon. Kayo po. Si Bichen. Patawad. Nahuli ako ng dating. Hindi pa huli. Basta't dumating ka. Kahit anong mangyari, hindi pa huli.
Gusto kita. Pakiusap maging tayo. President C. Samang balita. Critical po ang lagay ni Madam. Dinala na po siya sa ospital. Doc, kamusta po ang nanay ko? Wala na po siya sa panganib sa ngayon. Pero kung kailan siya magigising, hindi pa po natin alam. Ako ang nagbago sa orihinal na kwento. Dahil sa akin. Kaya na-aksidente ang nanay niya. Patawad. Sa pagkakataong ito, kailangan ko na talagang umalis. Hindi ako papayag. Makasama mo siya. Anak kita. Sa aking pagkatao, sa aking posisyon, dapat maghanap ka ng isang mayamang dalaga at hindi sa isang katulong na doon ka nagsasayang ng oras. Ang babaeng gusto ko lang, ang makakasama ko. Kahit anong sabihin mo, siya lang ang gusto ko. Song Zikiao, sutil na anak. Kung ganon, wag mo akong sisisihin sa gagawin ko. Dahil nagmamatigas ka. Simula ngayon, aalisin ko ang lahat ng posisyon mo sa kumpanya. Mula ngayon, sa yaman ng ating pamilya, wala kang makukuhang kahit isang kusing. Song Zikiao, hindi kita susukuan. Walang sumusuporta sa pagmamahal ko sa'yo. Kung pati ikaw ay susuko na, wala nang matitira sa akin. Walang sumusuporta. Ibig sabihin mali na ito mula pa sa simula. Mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Nagpapaawa ka ba sa akin? Magdadala lang ako ng kamalasan sa'yo. Ayoko nang makita ka pa. Magdadala lang ako ng kamalasan sa'yo. Ayoko nang makita ka pa. Plano ko nang umalis dito. Iwanan si Xibichen. Pero wala akong ibang pagpipilian. Ano man ang mangyari, magdadala lang ako ng kamalasan sa kanya. Basta't maging masaya lang siya. Mas gugustuhin ko pang kamuhian niya ako. Mabait na bata. Tita. Doktor. Gising na ang pasyente sa 302. Gising na ang pasyente sa 302. Doktor. Bakit ka nandito? Hindi ba't paulit-ulit mong sinasabi na hindi mo ako mahal? Bakit mo inaalagaan ngayon ang pamilya ko? Bakit kailangan mo pang magpakita sa akin? Gusto ko lang. Masigurong ligtas si tita. Kung aalis ka, huwag ka nang babalik. Lumala ang kondisyon ng pasyente. Pumanaw na siya. Ano? Xibichen. Bakit? Ang mga taong gusto kong manatili. Ang mga bagay na gusto kong manatili. Wala akong mapanatili ni isa. Bakit? 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 Ang mga taong gusto kong manatili. Ang mga bagay na gusto kong manatili. Wala akong mapanatili ni isa. Bakit? Bakit? Xibichen. Kumalma ka. Xibichen, kumalma ka. Pati ikaw, aalis ka na rin ba?
Iiwan mo na rin ako, di ba? Si Bichen. Sabihin mo, paano kung ikulong kita? Si Bichen. Palabasin mo ako. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Pinatay mo ang mama ko. Di ba? Simula ngayon, ako na ang pinuno ng pamilyang Xi. Huwag. Host, alam na ni Xi Bichen na ang ama niya, ang pumatay sa kanyang ina. Tuluyan na siyang nagdilim. Hindi maaari. Siguradong may pag-asa pa. Si Bichen, makinig ka sa akin. Mag-usap tayo ng maayos. Huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo. Hindi ko pinagsisisihan ang mga ginagawa ko. Dahil ayaw sa akin ang lahat. Pinagtataksilan ako. Papatayin ko na lang silang lahat. Mailason ang lugaw. Hindi ko inumin. Hindi mo inumin. Kung ganoon ang iyong minamahal, ay baka hindi na masilayan ang araw bukas. Song Ziqiao, kailanman ay hindi ka naniniwala sa akin. Talaga ngang. Binigo mo ako ng husto. Parating na si Luxuyuan para iligtas siya. Kung ganon, sisiguraduhin kong hindi na siya makakabalik ng buhay. Si Bichen. Si Song Ziqiao ay babae ko. Buhay man o patay. Sa buong buhay niya. Huwag siyang umasang makakaalis sa tabi ko. Si Bichen. Ang mga bagay na hindi sayo. Ang taong hindi para sayo. Kahit anong pilit mong gawin, hindi siya magiging sayo. Aalisin ko siya rito ngayon. Anong ginagawa ninyo? Bitiwan niyo ako. Si Bichen. Bakit ka naging ganito kalupit? Ang buhay ng tao sa iyong paningin ay wala na bang halaga? Dalhin siya. Talagang ginalit mo ako. Bitiwan mo ako. Si Bichen, bitiwan mo ako. Si Bichen, bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Si Bichen. Si Bichen. Huwag ka nang umiyak. Sa'yo. Wala akong interes. Ikaw ang pinakakinaiinisan ko. Si Bichen, ano ba talaga ang ginawa mo sa kanya? Hindi mo ba narinig ang sigaw niya kanina? Kung hindi ka pa rin susuko, hindi kita palalampasin. Tiyak na ililigtas ko siya. Si Bichen, tiyak na pagsisisihan mo ang nangyari ngayong araw. Hindi ako nagsisisi. Dahil ang pagiging ginang ng pamilyang Xi ay ayaw mong gawin. Bumalik ka na lang sa pagiging katulong. Magsilbi ka ng maayos. Kuya Bichen, tinatanggihan mo ako. Dahil ba gusto mo ang katulong na ito? Si Song Ziqiao. Paano ko naman? Magugustuhan ang isang laruan lang. Si Bichen, kung ayaw mo sa akin, ayoko na ring magustuhan ka. Kung masaya ka man o hindi, kung magpapakasama ka man o hindi, wala na akong pakialam.
Katulong, halika rito. Itali mo ito para sa akin. Nagmamadali ka talagang ibigay ang sarili mo sa akin. Second young master, rumespeto ka sa sarili mo. Nagkataon lang na wala rin akong interes sa'yo. Mas mabuting gampanan mo ang tungkulin mo bilang katulong. Huwag mo akong subukang akitin. Magbuhos ka ng tsaa. Bakit hindi ka nag-iingat? Sakit ba? Alam ko na. Hindi ka talaga nagpakasama. Kailangan kitang iligtas. Ang sakit-sakit ng kamay ko. Gagaling lang ito kapag hinipan mo para sa akin. Lalagyan kita ng gamot. Palagi ka nalang lampa. Kapag nawala ako, anong gagawin mo? Ano bang pinagsasasabi mo? Nandito ako sa tabi mo. Paano kita hahayaang mawala? Ang katapatan ko sa'yo. Saksi ang langit at lupa. Patunay ang araw at buwan. Kung hindi ka pa rin naniniwala, wala akong magagawa kundi dukutin ang puso ko para ipakita sa'yo. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan mag-isa rito. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan mag-isa rito. Ano ba tong pinag-iisip ko? Before you break my heart. 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 Hindi sapat ang lakas. Maghanap pa. Ibig sabihin ba, si Xibichen ay hindi pa rin sumusuko sa planong pasabugin ang pamilyang Xi at mamatay kasama ang lahat? Iyon ba ang plano? Panoorin mong mabuti ang inihanda ko para sa'yo. Isang malaking sorpresa. Pagkatapos ng araw na ito, hindi mo na ito makikita. Xibichen, ang pag-ibig ko, kaya ka bang pabalikin? Xibichen, mahal kita. Hindi kita iiwan. Hindi kita hahayaang mag-isa. Nagmamakaawa ako sa'yo, tumigil ka na. Wala pa naman akong ginagawa. Huwag. Ano ba nang akala mo na gagawin ko? Tutal, kanina, nagtapat ka na sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi na kita hahayaang iwan ako. Xibichen. Xibichen. Xibichen, anong nangyayari sa'yo? System. Bakit nawala ng malay si Xibichen? Anong nangyari sa kanya? Dahil si Xibichen ay umibig sa'yo. Tuluyan siyang lumihis sa orihinal na takbo ng kwento ng nobela at buburahin siya ng kamalayan ng mundo. Ibig sabihin, tuluyan siyang mamamatay. Hindi. Hindi maaari. Hindi siya pwedeng mamatay. Ililigtas ko siya. Gusto ko siyang mabuhay, kaya hindi siya pwedeng mamatay. System. Gagamitin ko ang buhay ko para ipagpalit sa buhay ni Xibichen. Bakit mo gagamitin ang sarili mong buhay para iligtas si Xibichen? Isa lang siyang kakang isip.
Gagamitin ko ang buhay ko para ipalit sa buhay ni Xibichen. Bakit mo gagamitin ang sarili mong buhay para iligtas si Xibichen? Isa lang siyang kakang-isip. Isang karakter lang sa libro. Hindi. Hindi ganoon. Buhay na buhay siyang tao. Mahal ko siya. Gusto ko lang maranasan niya ang pinaka-ordinaryo, ang pinakasimpleng kaligayahan. Ang buhay niya ay hindi dapat ako ang sumusulat. Ang system ay hindi kayang kontrolin ang buhay ng isang totoong tao. Pero kailangan mo siyang iligtas. Kukunin ng system ang pinakamahalagang bagay sa'yo. Bilang kapalit, 无论是什么办法， kailangan ko siyang iligtas. Parang may nawala sa aking pinakamahalagang bagay. Xibichen. Ang pangalang iyon ay napakapamilyar. Song Ziqiao.